Ang pangalan ko ay Lia Serrano. Ako'y 34 na taong gulang. Sa araw ng pagdinig para sa annulment namin, pumasok sa conference room ang aking stepsister na si Trixie. Suot-suot ang aking singsing pangkasal. Umupo siya sa tabi ng aking asawa. Ang isang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan na buntis at ngumiti. "Huwag kang mag-alala, Lia," sabi niya, habang itinutulak ang isang blankong tseke na may pirma na sa ibabaw ng mesa. "Mas maaalagaan ko si Carlo kaysa sayo. At least ako, kaya ko siyang bigyan ng anak." Ang tatay ko ay nakatitig lamang sa kanyang kape. Inayos ng aking stepmother ang kanyang kwintas na perlas at ngumiti. Si Carlo, ang lalaking yumakap sa akin matapos ang 2 beses na pagkalaglag ng bata sa sinapupunan ko, ay hindi man lang tumingin sa akin. Inilapag ng aking abogada, si Attorney Vivian, ang isang folder sa mesa. Hindi niya ito binuksan. Ipinatong niya lang ang kanyang kamay sa ibabaw nito at sinabing, "Magsimula na tayo?" Akala nila pumunta ako rito para matalo sa lahat. Wala silang kaalam-alam na pumunta ako rito para tapusin sila. Kung naranasan mo ng mapahiya sa mga taong dapat sana'y nagpoprotekta sa iyo, mag-iwan ka ng komento at sabihin sa akin kung saang lungsod at anong oras ka nakikinig. Gusto kong malaman kung saan nakakarating ang mga kwentong ito. Mag-like at subscribe kung gusto mong malaman kung ano talaga ang nasa loob ng folder na iyon. Ako si Lia. Bumalik tayo sa umaga ng pagdinig. Noong umagang iyon, nagising ako ng 5:48. 3 oras lang ang tulog ko. Nagtimpla ako ng kape, na doble ang tapang kaysa sa karaniwan. At ininom ito habang nakatayo sa lababo ng kusina, sa maliit na bahay na inuupahan ko sa Antipolo sa loob ng 52 araw. Ang kulay ng langit ay parang metal na may pasa. Sa salamin ng banyo, isinuot ko ang mga hikaw na perlas na pag-aari ng aking ina. Iyon na lamang ang natirang alahas niya na nakaligtas kay Patricia. Ang pulseras ay nawala noong 2009. Ang brooch ay naitago sa isang aparador na salamin sa loob ng 19 na taon at ang singsing pangkasal na isinuot ng aking ina sa loob ng 23 taon ay naibenta sa napakamurang halaga sa isang garage sale sa Batangas na inorganisa ng aking ama nang hindi niya sinasabi sa akin. Maliit ang mga perlas. Sapat na ang pagiging maliit nito para makalimutan. Ganoon sila nanatiling akin. Tinitigan ko ang sarili ko ng matagal. Mascara, waterproof, buhok na nakatali, isang itim na bestida na binili ko sa isang mall noong Marso. Hindi ang bestidang isinuot ko sa libing ng aking ina. 19 na taon na ang nakalipas. Naisip ko iyon. Pagkatapos ay napagdesisyonan kong ang araw na ito ay hindi tungkol sa aking ina. Ang araw na ito ay tungkol sa kanyang anak. May voicemail sa telepono ko mula kay Patricia noong nakaraang gabi. Pinakinggan ko ito sa ikatlong pagkakataon habang umiinom ng pangalawang kape. "Lia, anak, gusto lang namin ang tatay mo na pumunta ka bukas na may malambot na puso. Marami nang pinagdaanan si Trixie. Pinagdarasal ka namin." Binura ko ito. Si Katrina, ang katrabaho ko sa boutique hotel, kung saan ako nagtatrabaho bilang group operations manager, ay nag-text ng 6:12. "Hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. Pwede akong magmaneho papunta dyan. Sabihin mo lang." Sumagot ako. "Kailangan kong pumasok mag-isa. Salamat sa lahat." Minaneho ko ang Fortuner na pag-aari ko mula pa noong 2014 patawid sa tulay sa ibabaw ng Ilog Marikina. Habang sumisikat ang araw sa pagitan ng mga puno, mahina ang tunog ng DZBB sa radyo. Nilampasan ko ang exit ramp na papunta sa bahay ng aking ama sa Tagaytay. Hindi ako lumiko. Sa loob ng dibdib ko, inulit-ulit ko ang tanging bilin ko sa aking sarili. Huwag humingi ng tawad. Huwag kumurap. Huwag unang tingnan si tatay, dahil alam kong may isang lumang bahagi sa akin na susubukang sumuko. Ang opisina ni Attorney Vivian Reyes ay nasa ika-4 na palapag ng isang gusali sa Ortigas Center. Nagpark ako sa kabilang kalye at naglakad sa lobby na ang aking bag ay nakadikit sa aking tadyang, tulad ng pagdadala ng sandata na ayaw mong aminin na dala mo. 9 minuto akong maaga.
Nandoon na si Carlo, pati na rin ang aking ama. Si Patricia ay nagsasali ng kape mula sa isang garapong salamin na dala niya mula sa bahay na para bang ito ay isang Sunday brunch at ang conference room ay kanyang kusina. Si Trixie ay nasa ibaba pa. Ginagawa ang tinatawag niyang touch-up. Tumango sa akin si attorney, Vivian mula sa sulok. Hindi siya ngumiti. Mahal, tinabihan ka namin ng upuan sa tabi ko. Sabi ni Patricia sa boses na ginagamit niya, kapag gusto niyang maalala ng mga saksi ang kanyang kabaitan. Umupo ako sa tabi ni Attorney Vivian. Hindi sa tabi niya. Ang bibig ni Patricia ay sumikip ng halos 1 milimetro. Inayos niya ito. Pagkatapos ay bumukas ang pinto at pumasok si Trixie. Siya ay 20 linggo ng buntis, ayon sa kanyang sariling posted timeline. 5 buwan. Ang kanyang tiyan ay mataas at bilog sa ilalim ng isang cream-colored na cashmere sweater. Ang singsing na may sapiro na istilong Edwardian sa kanyang kaliwang kamay ay sumasalamin sa ilaw ng conference room na para bang kinintab ito kaninang umaga. Hawak niya ang pulso ni Carlo. Si Carlo ay nakatingin sa sahig. Natahimik ang silid sa paraang partikular sa mga conference room, parang simbahan bago mangyari ang isang bagay na hindi na mababawi. Inilapag ni attorney Vivian ang kanyang folder sa mesa, ngunit gusto kong bumalik dahil ang umaga ng pagdinig ay hindi kung saan nagsimula ang lahat ng ito. Nakilala ko si Carlo De Leon noong bandang Marso ng 2019. Ako ay 27, siya ay 29. Ang boutique hotel kung saan ako nagtatrabaho ay pumayag na mag-host ng launch event para sa kanyang bagong craft brewery, ang De Leon Beer Works, sa isang sikat na distrito sa Makati. Si Katrina, na naging pinakamalapit kong kaibigan sa hotel mula pa noong 2 linggo ko, ang nagtulak sa akin na lumabas sa gabing iyon. 8 buwan ka nang nagtatago sa opisina mo, sabi niya. Lumabas ka at uminom ng libreng beer. Nakausap ko si Carlo sa loob ng 51 minuto sa tabi ng isang fermentation tank. Mabagal siyang ngumiti at mayroon siyang atensyon na hindi tumatalon sa buong silid. Ang logo ng kanyang brewery ay isang sampagwita, ang pambansang bulaklak ng Pilipinas. Isinusuot niya ito sa likod ng kanyang denim jacket. Sa sumunod na 6 na taon, ikaw pala yung sa contract negotiation, sabi niya. Sabi ng partner ko, nakakatakot ka raw kausap. Duwag ang partner mo. Tumawa siya. Tinanong niya kung babalik ako sa susunod na linggo para sa isang soft opening. Bumalik ako. Hiningi niya ang numero ko noong gabing iyon. Ibinigay ko ito sa kanya. Makalipas ang 2 linggo, tinawagan ako ng aking stepsister na si Trixie. Siya ay 22 noon. Nakatira siya sa Quezon City. 2 oras ang layo. Ngunit narinig niya ang tungkol kay Carlo mula kay Patricia. Narinig naman ni Patricia ang tungkol sa kanya mula sa akin. Anong trabaho niya? Tanong ni Trixie. Saan siya nakatira? Sino ang pamilya niya? Sinabi ko sa kanya, sa walang ingat na paraan, na sinasabi mo sa isang nakababatang kapatid ang tungkol sa isang lalaki na hindi ka pa sigurado, na si Carlo ang tanging apo ng isang pamilya sa Laguna na may lupain at isang maliit na sampagita orchard, na ang kanyang lola, na si Lola Remedios, ay 81 taong gulang at matriarch ng isang pamilya ng tela, bago pa man umalis ang industriya ng tela sa bansa, na ang kapatid ni Carlo, na si Bianca, ay nagtatrabaho sa publishing sa Maynila, na ang pamilya ay may mga pamana. Natahimik si Trixie sa linya sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, ang ganda niyan ate. Mukhang keeper siya. Wala akong inisip na masama noon. Palagi ko itong iniisip ngayon. Nagpakasal kami ni Carlo noong Hunyo 13, 2020, sa isang garden venue sa Tagaytay. 46 na bisita dahil sa pandemya na naglimita sa bawat kasal sa Pilipinas noong taong iyon. Ang upuan ng aking ina ay walang laman. Hiniling ko sa florist na maglagay ng isang puting sampaguita sa upuan. Paborito ng aking ina ang sampaguita. Idinikit ni Lola Remedios ang kanyang pisngi sa akin. At sinabing, ikaw ang tamang babae para sa kanya. Naniwala ako sa kanya. Hanggang ngayon, niyakap ako ni Bianca, ang kanyang kapatid, sa reception,
At may ibinulong na hindi ko naintindihan sa loob ng 6 na taon. Masaya ako na sa iyo napunta, sabi niya. Nagbago ng isip si Lola noon. Lagi kong iniisip kung bakit. Tumawa lang ako at pinalampas iyon. Ibinigay ng lola ni Carlos sa kanya ang singsing 3 araw bago ang kasal. Isang Edwardian sapphire na 1.8 karat sa isang platinum filigree setting. Isinuot ito ng kanyang lola sa tuhod noong 1932 at ng kanyang lola mula noong 1968. Isinuot niya ito sa aking daliri sa harap ng altar at naramdaman ko sasabihin ko ito. Nang tapat naramdaman ko ang bigat ng 4 na henerasyon ng kababaihan na dumapo sa aking kamay. Kumuha si Patricia ng close-up na larawan ng aking kaliwang kamay sa reception. Hindi ko napansin na ginagawa niya iyon. Ang larawang iyon ay mananatili sa kanyang telepono 6 na taon makalipas. Sinubukan naming magkaanak simula noong 2021. Nalaglag ang unang pagbubuntis ko noong Disyembre ng taong iyon sa 10 linggo. Natulog si Carlos sa upuan ng ospital sa tabi ko. Hawak niya ang kamay ko buong gabi. Wala siyang gaanong sinabi. Hindi niya kailangan. Nalaglag ang pangalawa noong Abril 2023. Ako ay 13 linggo na. Nasa isang brewery festival si Carlos sa Maynila. Nagmaneho siya ng 3 oras para makarating sa ospital. Pagdating niya, na-discharge na ako, si Trixie. Sa paano man, ay nasa lobby na ng ospital. Kumuha siya ng selfie na mukhang nagdadalamhati at ipinost ito sa Instagram na may caption, "Nagdarasal kasama ang aking kapatid ngayon." Ang ibang babae ay mandirigma. Uksi. Kahdeksan sa talikes. Nag-isang cycle ako ng IVF noong Pebrero 2024. Nabigo ito. Ako ay 32. Umupo ako sa opisina ng fertility specialist at pumirma sa isang form na nagsasabing ititigil ko na ang treatment. Hindi ako umiyak. Ang doktor, isang mabait na babae na nagngangalang Dra. Reyes, ay nagsabi, "Leah, ginawa na ng katawan mo ang lahat ng makakaya nito. Walang kabiguan sa pagtigil." Umuwi si Carlo noong gabing iyon at tumingin sa akin at sinabing, "Akala ko, iiyak ka." Hindi ko alam ang gagawin. Iyon ang unang pangungusap na sinabi niya sa aming pagsasama na hindi ko na makalimutan. Noong Mayo 2024, nagsimulang pumunta si Trixie sa bahay para tumulong. Iyon ang tawag ni Patricia dito. Tulong. Ang aking ina, ang aking tunay na ina, ay na-stroke noong buwan na iyon at napunta sa isang nursing home sa Laguna. Mayroon akong 2 full-time na trabaho. Pinapatakbo ang operation sa hotel at nagmamaneho ng 4 na minuto papunta at pabalik 3 beses sa isang linggo para pakainin ang aking ina ng yogurt na nakikilala pa niya. Si Trixie ay, sa pananalita ni Patricia, walang ginagawa. Pumupunta siya sa bahay 2 beses sa isang linggo. Nagluluto siya ng mga ulam. Nilalabhan niya ang mga damit ko. Inayos niya minsan ang aking pantry at humingi ng tawad tungkol dito sa loob ng 1 oras. Tumayo rin siya isang hapon sa harap ng aking ref, kung saan idinikit ko ang aking kalendaryo ng IVF, na may maliliit na asul na sticker para sa mga araw ng injection. Pumasok ako mula sa garahe at nakita siyang nakatayo doon, ang kanyang daliri ay sinusundan ang mga asul na sticker. Naku-curious lang ako. "Ate," sabi niya. Lumingon sa akin na may maliit na ngiti. Naku-curious lang. Akala ko, nagiging malambing siya. Akala ko, naaawa siya sa akin. Akala ko, iyon ang pagiging magkapatid. Hindi siya nagiging malambing. Nagtatala siya. Gusto kong huminto dito sandali. Dahil ang susunod ay ang bahagi kung saan mo matatanto na pinag-aaralan ka ng isang tao sa loob ng maraming taon. Tulad ng pag-aaral ng isang magnanakaw sa mga kandado ng isang bahay. At alam kong ilan sa inyo ay nakikinig dito sa isang kusina o kotse o parking lot. At sa isang lugar sa likod ng inyong lalamunan, mayroong isang pangalan, isang taong pinapasok ninyo ng matagal, isang taong nagmamasid. Kung ginawa ka ng kontrabida ng iyong pamilya,
dahil sa pagsasabi ng totoo. Mag-iwan ng isang salita sa mga komento. Pareho, binabasa ko lahat. At sabihin ninyo sa akin kung saan kayo nakikinig. Ang mga kwentong tulad nito ay naglalakbay sa mga tahimik na kusina. Ngayon, hayaan ninyong ikwento ko ang gabi kung kailan natapos ang kasal sa papel. Noong 7 ng Pebrero, 2026, tinawagan ako ni Carlo. Sabi niya kailangan naming mag-dinner. Sabi niya may kasama siya. Tinanong ko kung sino. Natahimik siya ng ilang segundo. Tapos, sinabi niya, si Trixie, ako ang pumili ng restaurant. Pinili ko ang Blackbird sa Nielsen Tower dahil doon siya nag-propose sa akin noong 2019. Gusto kong malaman kung naiintindihan niya ang ginagawa niya. Gusto kong makita kung mag-aalangan siyang pumasok sa pinto. Hindi siya nag-alangan. Dinala niya si Trixie sa harap ko. Naglakad siya ng 3 hakbang sa unahan niya, na ang kamay ay nasa ilalim ng kanyang tiyan, sa paraang hindi nagagawin ng isang babaeng dati nang nabuntis. Umupo siya sa tapat ko. Umupo si Carlo sa tabi niya. Dumating ang server. Nag-order ako ng sparkling water. Leah, I'm so sorry, sabi ni Trixie. Isang maliit na luha. Eksaktong isa. Hindi namin plinano. Nangyari lang. Ilang buwan na? Tanong ko. 12 weeks. Tumingin ako kay Carlo. At gusto mo sa Blackbird dahil hindi siya sumagot. Kailangan kong gawin ang tama para sa aking hindi pa isinisilang na anak, Leah, sabi niya. Ayokong saktan ka, pero kailangan kong gawin ito. Hiningi ko sa server ang aking bill. Binayaran ko ang aking sparkling water gamit ang sarili kong debit card. Tumayo ako. Wala na akong ibang sinabi. Naglakad ako palabas sa parking lot. Umupo sa aking kotse sa loob ng 14 na minuto at pinanood sa bintana ng restaurant habang yumayakap si Trixie sa leeg ni Carlo. Tumatawa siya. Umaambon. Hindi malakas. 6 na araw makalipas. Sa araw ng mga puso, pumunta si Carlo sa bahay para kunin ang ilan sa kanyang mga gamit. Nakikituloy siya sa bahay ng bayaw niya. Tinanong niya na parang kaswal lang kung pwede niyang kunin ang singsing para ipalinis. Sabi niya, para pagkatapos ng annulment, sakaling gusto nating itago sa pamilya. Hindi ako nakipagtalo. Inalis ko ang Edwardian Sapphire sa aking away daliri at inilagay sa kanyang bukas na palad. Sabi ko, kunin mo. Ibalik mo kapag naintindihan mo na ang ibig sabihin nito. Hindi niya naintindihan. Hindi niya man lang ako narinig. 2 araw makalipas. Nag-post si Trixie ng isang story sa Instagram. Isang larawan ng kanyang kaliwang kamay, ang Edwardian Sapphire, na nagniningning sa ilaw ng kusina ng aking bahay. Ang kusinang pinarenovate namin ni Carlo nang magkasama. Ang caption ay, pinili niya kami. 8,300 likes. Nag-text si Bianca, kapatid ni Carlo, sa akin ng 11:42 ng gabing iyon. Hindi tama yan. Ang singsing na yan ay para sa babaeng pinakasalan niya. Tatawagan ko si Lola. Hayaan mo na, sagot ko. Hayaan mong mangyari. Wala pa akong plano. Alam ko lang na kung anuman ang nangyayari sa akin ay plinano. Nararamdaman ko ang choreography. Hindi ko pa mapangalanan ang choreographer. 2 linggo makalipas. Pinalitan ni Patricia ang pangalan ng aming family WhatsApp group mula pamilya naging baby on the way. Inalis niya ako 3 araw pagkatapos. Ang bagong group avatar ay sina Carlo at Trixie. Ang kamay ni Carlo ay nasa tiyan niya, kuha sa aking kusina. Tumawag si Patricia sa akin ng 4 na beses sa sumunod na linggo. Hinayaan ko lang mag-ring. Noong 17 ng Marso, nagpadala siya ng text. Anak, ayokong mawala ka sa amin, pero magkaka-baby si Trixie at kailangan nating maging isang pamilya. Pakiusap umuwi ka. Ang baby shower ay sa Marso 28. May upuan kang nakalaan. Binasa ko ito ng 2 beses at inilapag ang telepono nang nakataob sa counter. Pumunta si Katrina sa maliit na bahay noong gabing iyon. Nagdala siya ng lasagna at isang tanong. Leah, sabi niya. Sigurado ka bang buntis talaga siya? Nakita ko siya sa S.
R na naka-sports bra noong nakaraang linggo. Hindi gumalaw ang tiyan niya nang tumawa siya. Tinitigan ko si Katrina ng matagal. Pagkatapos ay pumasok ako sa ekstrang kwarto at binuksan ang aking laptop. Gusto kong ikwento sa inyo ang gabi kung kailan ako nagsimulang mag-ipon ng mga resibo. Marso 23, 1:14 ng umaga. Zino-zoom in ko ang ultrasound na pinost ni Trixie sa Instagram noong Pebrero 24. Ang imahe ay isang black and white profile shot, yung tipo na kinuha mula sa monitor ng klinika at inimprenta sa glossy paper. Kinunan niya ng litrato ang kanyang kopya nito, sa tabi ng isang bouquet ng pink peonies, tulad ng ginagawa ng mga wellness influencer. Sa kanang ibabang sulok ng ultrasound, bahagyang natatakpan ng talulot ng peony, mayroong isang watermark, isang patient ID, at isang date stamp. AH? 1903, 1,414,000. Ang date stamp ay nagbabasa ng Marso 14, 2019. 7 taon na ang nakalipas. Naalala ko noong bandang Marso ng 2019, noong si Trixie ay 22 at nagsisimula pa lang sa kanyang wellness influencer phase, gumawa siya ng isang sponsored content campaign para sa isang women's clinic sa Quezon City. Isang fertility scan, isang yoga set, isang smoothie. Binayaran siya ng EA 20,000 para sa 3 Instagram post. Isa sa mga post ay may kasamang ultrasound, isang generic developmental scan na ginawa sa kanya bilang bahagi ng package. Naalala ko dahil tinext niya sa akin ang larawan at nagbiro. Tingnan mo, may baby akong lumalaki. Biro lang. Smoothie to. Ginamit niya ulit ang imahe. 7 taon makalipas, para i-anunsyo ang isang pagbubuntis. Umupo ako sa sahig ng aking ekstrang kwarto at nag-Google. Pwede bang gamitin ulit ang lumang ultrasound para sa pekeng pagbubuntis? Mayroong isang subreddit. May mga thread. May mga babaeng naloko ng mga babaeng gumawa nito. May mga how-to list na binasa ko na may kasamang pagduduwal na karaniwan kong nararamdaman sa food poisoning. 4:20 ng umaga. Ni-screenshot ko ang watermark at ipinadala kay Katrina. Sumagot siya ng 4:42. Hindi ka baliw. Tumawag ka ng abogado. Tinawagan ko si attorney Vivian Reyes. Kinabukasan, si attorney Vivian ay isang annulment litigator sa Maynila sa loob ng 22 taon. May isang painting sa kanyang opisina, isang watercolor ng isang puno ng sampagita na akala ko ay nagkataon lang noong una ko itong nakita. Hindi pala. Binili niya ito mula sa isang lokal na artist na ang ex-husband ay tinalo niya sa settlement noong 2014. Hinayaan niya akong magsalita ng 50 minuto nang hindi ako pinipigilan. Nang matapos ako, ipinag-cross niya ang kanyang mga kamay. Leah, sabi niya, may kailangan akong itanong sa iyo. Nagkaroon na ba ng problema sa pera ang stepmother mo? Nagpahiram ka na ba sa kanya ng pera? Nagtanong na ba siya tungkol sa mga ari-arian ng iyong ina? Tumingin ako sa kanya. Bakit ninyo tinatanong tungkol kay Patricia? Nagsulat siya ng 3 linya sa isang yellow legal pad. Pagkatapos ay iniharap niya ang pad sa akin para mabasa ko. Ari-arian ng ina, pattern ng stepmother, pamana, ng mga De Leon. Hindi lang ito isang affair, Leah, sabi niya. Ito ay choreography. Kailangan nating hanapin ang choreographer. Umuwi ako noong hapong iyon at hinalungkat ang external hard drive kung saan ko itinatago ang mga lumang screenshot. Mayroong isang Pinterest board na ni-screenshot ko noong bandang Marso ng 2023. Ang board ay pampubliko noon ni Trixie. Ang pamagat nito ay Faking It for Love. Akala ko biro lang tungkol sa mga trend ng wedding dress. Sinesave ko ang mga screenshot dahil minsan ay nagbubura si Trixie ng mga bagay. May 41 na pin ang board. Tiningnan ko ang mga ito. Hindi ito tungkol sa mga trend ng wedding dress. May mga prosthetic na tiyan ng buntis, mga ultrasound app, mga artikulo kung paano magpataba ng makatotohanan sa tiyan, mga tips sa pagpapanggap na may morning sickness. May mga sample na larawan ng mga patient ID ng fertility clinic. Yung tipo ng formatting. Yung tipo na isi-screenshot ng isang designer para sa inspirasyon.
May mga pin tungkol sa mga fertility timeline. Isang pin na nilagyan ni Trixie ng caption na, "For inspo only." Ang cover image ng board ay isang mannequin na may suot na maternity dress. Ang ilaw at ang gulo ng larawan ay kapareho ng larawan na pinost ni Trixie sa Instagram noong Pebrero 24, 2026. Noong inanunsyo niya ang kanyang pagbubuntis, ipinasa ko ang buong screenshot folder kay Attorney Vivian ng 11 ng gabi. Pagkatapos ay pumasok ako sa garahe ng aking maliit na bahay, kung saan nag-set up ako ng isang maliit na writing desk sa ilalim ng isang dilaw na ilaw at binuksan ang brown na notebook na ibinigay sa akin ng aking ina noong ako ay Shusan. Ang unang pahina ng notebook ay isinulat sa kanyang sulat kamay. Ang katotohanan ang pinakamabagal na resibo. Nagsulat ako ng isang pangungusap sa susunod na pahina. Hindi ako naniniwalang buntis siya. Kinansel ako ito at isinulat. Hindi siya buntis. Kailangan kong patunayan ito nang hindi nagiging ang babaeng sinasabi nila na ako. Tumunog ang aking telepono. Ang area code ay mula sa Quezon City. Sinagot ko. Isang babae na may mahinahon at matandang boses ang nagsabi, "Ito ba ang anak ni Alena?" Napapikit ako. "Opo," sabi ko. "Sino po sila?" "Ang pangalan ko ay Joanna. Nakilala ko ang iyong ina sa kolehiyo sa UP. Tinitirintas ko ang buhok niya bago ang mga exam. Anak, may kailangan akong sabihin sa iyo. Nakaupo ka ba?" Umupo ako. Sinabi sa akin ni Joanna. Nakamakailan lang siyang nag-retire noong Oktubre 2024. Pagkatapos ng dasalwempi na taon na pagtatrabaho bilang clinic administrator sa isang women's clinic sa Quezon City. Hindi siya nurse. Siya ang babaeng nag-aasikaso ng mga intake form, scheduling, insurance verification. Ang babaeng umuupo sa tapat ng mga takot na pasyente at tinutulungan silang punan ang kanilang mga papeles. Noong Marso 2022, siya ang nag-asikaso ng intake para sa isang pasyenteng nagngangalang Trixie Madrigal. Isang emergency hysterectomy, pagtanggal ng matris dahil sa pumutok na cyst na ginawa ni Dr. Lillian Roth noong Marso 14, 2022. Naalala ni Joanna ang pangalan dahil ang nakalista sa emergency contact form ay Ricardo S. Serrano, ama. Lumaki si Joanna sa parehong maliit na bayan kung saan lumipat ang aking ina. Ang pangalang Serrano ay nagpatigil sa kanya sa desk. Wala siyang sinabi noon. Nasa admissions siya, hindi counselor. Mayroon siyang trabaho at isang batas sa privacy na dapat sundin. Naalala niya, gayunpaman, naalala niya sa loob ng 4 na taon at noong nakaraang linggo, sabi niya, nakita ko ang isang imbitasyon para sa baby shower sa Facebook. Isang mutual friend ang nag-share nito. Si Trixie Madrigal kasama ang iyong ama sa larawan, kasama ang isang babaeng hindi ko kilala na tumatawag sa sarili niyang ina niya. Huminto siya. Anak, hindi pwedeng buntis ang batang iyan. Hindi natural. Hindi sa pamamagitan ng frozen embryo. Hindi talaga. Wala akong nilabag na alituntunin ng klinika para sabihin sa iyo ito. Nag-retire ako noong Oktubre. Sinasabi ko sa iyo ang naaalala ko bilang kaibigan ni Alena. Nanatili akong tahimik. Ang tatay ko ang naghatid sa kanya? Tanong ko. May mahabang katahimikan sa linya. Anak, sabi ni Joanna. Umupo siya sa waiting room ng 4 na oras. Hinatid niya siya pauwi. Hindi ko alam kung ano ang sinabi niyang gagawin sa kanya. Alam kong hindi siya nagtanong ng maraming bagay. May mga lalaking hindi nagtatanong. Sabi niyo po, kilala niyo ang nanay ko. Oo. At may isa pa. Isang bagay na ipinatago sa akin ni Alena para sa iyo. Naghintay ako ng 19 na taon para sa tamang dahilan. Sa tingin ko, ito na iyon. Tinanong ko kung ano iyon. Sabi niya, pumunta ka sa Quezon City. Ipapakita ko sa iyo kapag umupo ka na sa aking mesa sa kusina. Nagmaneho ako papuntang Quezon City 2 linggo makalipas. Noong 11 ng Abril, nakatira si Joanna sa isang maliit na bahay na may puno ng sampagita sa harap. Nagtimpla siya ng tsaa. Sumali si Attorney Vivian sa amin,
Sa pamamagitan ng video call, umupo si Joanna sa kanyang mesa at pumirma sa isang 4 na talatang affidavit na ninotaryo noong hapong iyon na nagsasaad ng kanyang naaalala tungkol sa procedure ng aking stepsister noong Marso 2022. Walang mga tala ng klinika, walang mga file notes, isang alaala ng retiradong empleyado bilang isang pribadong mamamayan. Si Attorney Vivian sa screen ay nagsabi, sapat na itong probable cause para sa isang court subpoena. Makakakuha ako ng mga certified records mula sa klinika sa loob ng 8 hanggang 10 business days. Pagkatapos ay kinuha ni Joanna mula sa isang maliit na kahon na kahoy na nakapatong sa kanyang sideboard ang isang sobre. Ang sobre ay selyado ng lumang wax. Ang sulat kamay sa harap ay sulat ng aking ina. Ibinigay niya ito sa akin noong Nobyembre 2006, sabi ni Joanna. Mga 3 linggo bago siya pumanaw. Sinabi niya sa akin na, itago ko ito hanggang sa pinakakailangan mo ito. Sa tingin ko ito na ang araw. Hinawakan ko ang sobre ng matagal bago ko ito buksan. Ito ay isang holographic will na sulat kamay ni Elena Serrano. Nilagdaan at may petsang Nobyembre 28, 2006. Sa batas ng Pilipinas, legal ang isang holographic will kung ito ay ganap na sulat kamay ng testator at nilagdaan at kung 3 saksi ang makakapagkumpirma sa sulat kamay. Isinama ng aking ina sa likod ang mga pangalan at address ng 3 saksi mula sa kanyang hospice. Iniisip niya ang lahat ng ito habang siya ay nag-aagaw buhay. Ang testamento ay simple, 3 pahina. Ipinamahagi nito ang mga personal na gamit na naiwan niya. Ang mga hikaw na perlas, sa akin. Ang pearl at sapphire brooch, sa akin. Isang maliit na bahay sa isang lumang highway sa Tagaytay. Isang bahay na sinabi sa akin ng aking ama na naibenta niya noong 2007. Ngunit sa katunayan, ay inilagay sa isang hiwalay na trust sa ilalim ng pangalan ng aking ina noong dalaga pa, kung saan hindi ito magagalaw ni Patricia. Para sa akin sa Obago ang aking ika, 35 na kaarawan. Magiging 35 ako sa Pebrero 2027. Ang bahay ay naghintay ng 90 na taon. Binasa ko ang testamento ng 2 beses. Ipinatong ni Joanna ang kanyang kamay sa ibabaw ng akin at sinabing, mahal na mahal ka ng nanay mo, Leah. Gumagawa na siya ng mababagal na resibo. Kahit noon pa man, paglabas ko sa bahay ni Joanna. Umupo ako sa driveway ng 10 minuto bago ko napihit ang susi. May isinigaw si Joanna mula sa screen door. Anak, sabi niya. Pumunta ang stepmother mo sa klinika namin, 6 na buwan, bago si Trixie. Nagtanong siya tungkol sa mga procedure. Akala namin, tinutulungan niya ang isang kaibigan. Ang linya ng choreography ay mas mahaba kaysa sa aking inaakala. 2 araw makalipas. Noong 13 ng Abril, tumawag sa akin ang lola ni Carlo, si Lola Remedios. Siya ay 82 taong gulang. 2 buwan na siyang kinukumbinsi ni Bianca. Ang boses ni Lola Remedios sa telepono ay boses ng isang babaeng nagpasya na alalahanin ng isang bagay na 13 taon niyang hindi inaalala. Leah, sabi niya, noong 2013, isang babae ang sumali sa isang garden society sa Maynila. Ang pangalan daw niya ay Patricia. Dinalhan niya ako ng isang maliit na puno ng sampagita mula sa Tagaytay. 3 beses siyang pumunta sa bahay ko noong tag-init na iyon. Dahan-dahan niyang tinanong sa akin kung kanino ko planong iwan ang singsing ng mga De Leon. Sabi niya. Naaalala ko ang eksaktong mga salita. Sabi niya. Mas malaki ang pamilya kaysa sa dugo. Hindi ba, Remedios? Hindi ba't mas bukas palad kung hahayaan nating sundan ng singsing ang pag-ibig, hindi ang lahi? Lagi kong balak na para kay Bianca ang singsing. Binago ko ang plano. Sinabi ko sa anak ko na ang singsing ay dapat mapunta sa babaeng pakakasalan ni Carlo. Huminto siya. Leah, ang singsing ay hindi ang pinakamasamang bagay na ninakaw ng babaeng iyon sa amin. Ninakaw niya ang aking paghuhusga. Pinagduda niya ako sa sarili kong apo.
Tumatawag ako para humingi ng iyong kapatawaran at para sabihin sa iyo na alam na ni Bianca ang lahat. Nakinig ako. Hindi ako umiyak. Tinanong ko siya kung handa siyang pumirma sa isang nakasulat na pahayag. Sabi niya, "Siyempre, gusto kong maalala sa kung ano ang itinuwid ko, hindi sa kung ano ang pinalampas ko." Ang opisina ni Attorney Vivian ay kumikilos na sa ibang antas. Kinuha niya si Margot Peña, isang dating auditor ng BIR, na gumagawa ng forensic accounting sa mga alitan sa pamilya. Sinubaybayan ni Margot ang 18 buwan ng aktibidad sa bangko ni Patricia. Mula Agosto 2025 hanggang Marso 2026, 8 magkakahiwalay na halaga ang ipinadala ni Patricia sa checking account ni Trixie. Ang kabuuan ay EAP 700,000. Ang memo line ay nagsasabing gastos para sa baby, gastos sa doktor, paghahanda sa nursery. Ang unang wire ay ipinadala noong 3 ng Agosto 2025. 3 linggo bago nagsimula ang relasyon ni Trixie at Carlo. Ayon sa mga resibo ng hotel na natagpuan ni Margot kalaunan, hindi ito pagtulong ng isang tiyahin sa isang pamangkin. Isinulat ni Margot sa kanyang email kay Attorney Vivian. Ito ay payroll. Binabayaran ni Patricia si Trixie para maging buntis. Binasa ko ang email na iyon ng 2 beses. At ang naramdaman ko ay hindi galit kundi awa. Hindi si Trixie ang arkitekto. Si Trixie ang empleyado. At ang babaeng pinagtatrabahuhan niya ay naging stepmother ko sa loob ng 18 taon. Kumuha rin si Attorney Vivian ng isang digital analyst na nagngangalang Helen Trager, na kinuha ang Faking It for Love Pinterest board sa pamamagitan ng Wayback Machine. Ang board ay na-crawl ng mga archive bot ng 17 beses sa pagitan ng 2019 at 2023. Nakita ni Helen ang activity log, kung kailan idinagdag ang mga pin, gaano kadalas. Naging aktibo ang board noong Agosto 2019. 4 na buwan bago ako tinanong ni Trixie ng mga kaswal na tanong tungkol sa pamilya ni Carlo. Natagpuan din ni Helen sa pampublikong repin metadata na inilabas ng Pinterest noon ang isang pangalawang account na nagre-repin ng mga save ni Trixie sa rate na halos 3 pin bawat linggo. Ang username ay PML62. Patricia M. Leonard, ipinanganak 1962. Hindi ito isang matibay na ebidensya. Isa itong fingerprint. Isinulat ni Helen sa kanyang ulat. Hindi lang pinondohan ni Patricia ito. Siya ang nag-curate nito. Ang huling piraso ng pisikal na ebidensya na gusto kong sabihin sa inyo, ang isa na hindi ko maiwaksi sa isip, ay dumating noong 5 ng Abril sa isang tanghalian na tinawag na interbensyon. Inanyayahan niya ako sa bahay ng pamilya sa Tagaytay, ang parehong bahay kung saan dinala ng aking ama si Patricia noong 2008 noong ako ay 16. Niluto niya ang chicken pastel na dati nang niluluto ng aking ina. Inihain niya ito sa ceramic dish ng aking ina, yung puti na may asul na banda, na itinago niya sa kanyang counter sa loob ng 19 na taon. Dumating si Carlo. Dumating si Trixie. Nandoon ang aking ama. Nagsalin si Patricia ng iced tea. Hinimas ni Trixie ang kanyang tiyan at tumawa ng malakas at tinawag akong ate ng 4 na beses sa loob ng 10 minuto. Sa kalagitnaan ng tanghalian, pumunta ang aking ama sa sala. Binuksan ang aparador na salamin at kinuha ang isang pearl and sapphire brooch. Ito ang brooch ng aking ina. Ang isinusuot niya sa larawan ng kanyang kasal noong 1986. Ang isa na iniwan sa akin ng kanyang holographic will. Inilagay niya ito sa kamay ni Trixie. Para sa baby Trix. Sabi niya, gugustuhin ito ni Alena. Pinanood ko ang aking ama na ibigay ang brooch ng aking ina sa babaeng suot ang singsing ng aking asawa sa isang daliri na hindi kailanman nagdala ng isang pagbubuntis. Tumango si Patricia bilang pagsang-ayon. Ikinabit ni Trixie ang brooch sa kanyang sweater. Inunat niya ang kanyang kaliwang kamay sa ilalim ng ilaw ng kusina upang hangaan ang sapiro. Sakto talaga ang singsing ni Carlo, sabi niya, nakatingin sa akin. Sa tingin ko, ang mga kamay na tulad ko ay nilikha para magsuot ng mga pamana. Huminto siya. Siguro masyadong payat ang sa iyo, ate. Minsan,
Si Lord na lang ang nagdedesisyon kung sino ang nakatakdang maging ina. May mga daliri lang talaga ng babae na hindi ginawa para sa habang buhay. Tumingin ako sa kanya. Wala akong naramdamang partikular. Lagpas na ako sa bahagi ng aking sarili na masasaktan ni Trixie. Pinapanood ko ang isang estranghero na sinusubukan ang brooch ng aking ina at natuklasan na, sa katunayan, hindi ito bagay sa kanya. Tama ka, sabi ko. May mga daliri talagang hindi. Tumingin si Carlo. Sa unang pagkakataon sa buong tanghalian, nagtama ang aming mga mata. Hindi ako umiwas. Siya ang umiwas. Bumalik siya sa pag-aaral ng mantel. Pumalakpak ng bahagya si Patricia. Lia, makiuwi ka ang pastel. Resipe ni Alena. Magugustuhan mo. Ipinilit niya sa aking mga braso ang isang malaking lalagyan ng Tupperware. Hindi niya ako tiningnan sa mata. Paalis na siya. Tinutulak ako papalabas ng pinto. Nagmaneho ako ng 5 kilometro pababa ng kalsada at huminto sa parking lot ng isang supermarket. Umupo ako sa kotse ng 2 minuto bago ko binuksan ang Tupperware para ilipat ang pastel sa isang malinis na lalagyan. Ayokong may anumang mula sa kusina ni Patricia, sa aking ref, sa ilalim ng Tupperware, sa ilalim ng pastel, sa ilalim ng isang maliit na parisukat ng wax paper na inilagay ni Patricia para sumipsip ng mantika. Isang maliit na nakatuping resibo. Binuksan ko ito. Bella Mama Prosthetic Pregnancy Belly. 16,024 week silicone set 319,500. Petsa ng order. Marso 8, 2026. Ipadala kay P. Madrigal Serrano. Address. Tagaytay. Bangga Mag-aalata Patanangkan. Amalatunita Alatanangkan. Bangga Mag-aalatanangkan. Adalatunita Alatanangkan. Bangga Mag-aalatanangkan. Umupo ako sa parking lot ng 8 minuto. Hindi ako umiyak. Hindi ako gumalaw. Naramdaman ko sa halip ang mabagal na paggalaw ng isang tectonic plate na umaayos sa ilalim ng isang lungsod. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Attorney Vivian. Nasa akin na, sabi ko. Nasa akin na siya. Gusto kong huminto sandali dahil kung ikaw ay naging miyembro ng pamilya na isinakripisyo para sa kaginhawaan ng iba, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Pupunta ka pa ba sa hapunan ng isa pang beses o papalitan mo na ang mga kandado? Sabihin mo sa akin, A o B, sa mga komento. Walang maling sagot. Mayroon lamang katotohanan na sa wakas ay kaya mo nang sabihin. Ang pagdinig ay nakatakda sa ika-27 ng Abril. 5 araw bago iyon, umupo ako kasama si Attorney Vivian sa kanyang opisina at inilatag ang 6 na exhibit sa mesa. Exhibit 1, watermark ng ultrasound, sabi niya. Exhibit 2, photo timeline. Exhibit 3, resibo ng Bella Mama, pangalan ng stepmother mo dito. Exhibit 4, bank trace, 700,000. Exhibit 5, affidavit ni Joanna Whittaker at ang certified clinic record na nasubpina ko noong Biyernes. Exhibit 6, nilagdaang pahayag ni Lola Remedios at ang Pinterest analysis ni Helen Trager. Hindi na natin kakailanganin ang ikapito. Ipinatong ko ang aking kamay sa folder. Hindi ito paghihiganti, sabi ni Attorney Vivian. Ito ay mga resibo lamang. Iyon lang ang kailangan ko. Ipinaliwanag ni Attorney Vivian ang isang bagay. Sa Pilipinas, ang mga mag-asawa ay hindi maaaring mag-file para sa absolute divorce. Ngunit ang annulment ay nagpapawalang bisa sa kasal. Ang ari-arian at pananalapi ay maaaring ayusin ngayon sa pamamagitan ng kasunduan. Ang pinal na desisyon ay darating sa Pebrero 2027. Lahat ng iba pa, bawat resibo, bawat pamamahagi, bawat linya, ay maaaring ayusin sa silid na ito. Mayroon tayong notaryo, dagdag ni Attorney Vivian. Si Attorney Mendoza. Inonotaryo niya ang mga pahayag habang ginagawa. Anumang sinabi on the record ay maaaring panumpaan sa mesa. Tumango ako. Noong umaga ng pagdinig, pumasok ako sa conference room na iyon at umupo ako sa tabi ni Attorney Vivian, hindi sa tabi ni Patricia.
Pumasok si Trixie at ipinagmalaki ang kanyang tiyan sa silid. Ang 5,000 piso ay dumausdos sa makintab na mesa. Ang linya tungkol sa pagbibigay kay Carlo ng anak ay isang pangungusap na dadalhin ko sa buong buhay ko. Ipinatong ni Attorney Vivian ang kanyang kamay sa ibabaw ng folder. Trixie, sabi niya, gusto mo bang ulitin ang pahayag na iyon para sa talaan? Nandito si Attorney Mendoza bilang notaryo. Ang lalaki sa sulok, isang maliit na kalbong lalaki na may salamin na walang rim, ay bahagyang itinaas ang kanyang kamay. Hindi siya napansin ni Trixie. Kumislap ang kanyang ngiti. Sa tingin ko, hindi na kailangan. Sabi niya, kung gayon, magpatuloy tayo, sabi ni Attorney Vivian. Binuksan niya ang folder. Kinuha niya ang unang papel. Ito ang ultrasound na pinost ni Trixie sa Instagram noong Pebrero 24. Sa tabi nito, isang pinalaking kopya ng ultrasound na pinost ni Trixie noong 2019 bilang bahagi ng kanyang sponsored content. Ang patient ID ay magkapareho. Ang date stamp sa ilalim ng pinalaking peony ay magkapareho. Itinulak ni Attorney Vivian ang dalawa sa mesa. Trixie, pareho ang mga imaheng ito. May maipapaliwanag ka ba? Glitch lang yan, sabi ni Trixie. Ginagawa yan ng Instagram. Si Carlo, na kanina pa pinag-aaralan ang kanyang mga kamay, ay tumingala. Hindi siya tumingin sa akin. Tumingin siya kay Trixie. Inilabas ni Attorney Vivian ang ikalawang papel. Isang photo timeline ng 20 true Instagram post, ang tiyan ni Trixie, na nakaplano sa loob ng 11 linggo. Lumaki ang tiyan, pagkatapos ay lumiit. Pagkatapos ay lumaki ulit. Isang larawan. Yung na-screenshot ni Katrina bago ito mabura ni Patricia, ay nagpapakita kay Trixie na naka-sports bra sa gym hawak ang isang mochi ice cream. Ganap na patag ang tiyan. Ang caption ay, "Feeling so blessed today." Pinost at binura sa loob ng wala pang 2 oras. Nagsimulang magsalita si Patricia. Nagbabago-bago ang katawan ng buntis. Ginang Madrigal, sabi ni Attorney Vivian, nagiging malupit ka, nagiging tumpak ako. Inilabas ni Attorney Vivian ang ikatlong papel, ang resibo ng Bella Mama. Ang 8x11 na invoice para sa isang silicone prosthetic pregnancy belly, 16,024 week size, ay 19,500. Ipinadala noong Marso 9, 2026 sa P. Madrigal Serrano. Hindi gumalaw ang silid. Ang boses ni Patricia, nang lumabas ito, ay mas mataas ng kalahating oktaba kaysa sa dati. Hindi sa akin yan. Photoshopped yan. Galing iyan sa Tupperware mo, Ginang Madrigal. Mula sa pastel dish na ibinigay mo kay Lia noong Abril 5. Mayroon kaming saksi. Ang iyong stepdaughter. Nakumuha nito mula sa ilalim ng lalagyan. Noong gabing iyon, dahan-dahang lumingon ang ulo ni Carlo. Lumingon siya palayo kay Trixie at patungo kay Patricia. Patricia! Mahina niyang sabi. Ang salita ay halos hindi marinig. Ang baby ay, hindi siya sinagot ni Patricia. Ang katahimikan sa silid. Gusto kong isipin ninyo ito. Ay 20 segundo ang haba. Tumiktak ang orasan sa dingding. Nagsulat si Attorney Mendoza sa isang yellow pad. Hindi nagmamadali si Attorney Vivian. Hinayaan niyang gumana ang katahimikan. Lumingon si Carlo kay Trixie. Trixie, sabi niya, tumingin ka sa akin. Buntis ka ba? Hindi siya sumagot. Ipinatong niya ang 2 kamay sa kanyang tiyan, tulad ng isang babaeng nagpoprotekta sa isang bagay na totoo. Ang kilos ay maganda. Ang kilos ay isang pagganap na inensayo niya sa harap ng salamin. Nakikita ko ito tulad ng pagkakita mo sa tahi, sa isang costume sa entablado mula sa maling hilera. Mayroon pa, sabi ni Attorney Vivian. Inilabas niya ang ika-4 na exhibit, ang bank trace. 8 wire transfer mula kay Patricia patungo kay Trixie sa loob ng 8 buwan. Alabang libong-libo. Mga memo line. Gastos sa baby. Gastos sa doktor. Paghahanda sa nursery. Gastos sa baby. Gastos sa baby. Binasa ito ni Carlo linya por linya. Ang kanyang mukha,
Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko kasama siya, ay naging tunay na puti. Hindi maputla, puti, nawala ang dugo. Inilabas niya ang ikalimang exhibit, ang affidavit ni Joanna Whittaker. Sa ilalim nito, isang certified medical record mula sa isang women's clinic sa Q.C. Nasubpina ng korte, Trixie Madrigal, emergency total hysterectomy na ginawa noong Marso 14, 2022 ni Dr. Lillian Roth. Emergency contact, Ricardo S. Serrano. Binasa ni Attorney Vivian ang mga salita ng malakas. Hindi maaaring magbuntis si Trixie. Hindi na siya maaaring magbuntis mula pa noong Marso 14, 2022. Si G. Serrano ay umupo sa waiting room. Si G. Serrano ang pumirma sa consent form. Kumaskas ang panulat ng notaryo. Ang tatay ko ay nagbukas ng bibig at isang tunog ang lumabas sa kanya na hindi ko pa narinig dati. Ito ang tunog ng isang lalaki na sa wakas ay napilitang pakinggan ang sarili niyang buhay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya dito, sabi niya. Sabi lang ni Trixie, minor procedure lang. Sabi niya, bagay ng mga babae. Hindi ako nagtanong. Dapat, nagtanong ako. Ricardo, matalas na sabi ni Patricia, tumahimik ka. Hindi siya tumahimik. Hindi, Patricia. Sabi niya, tapos na ako. Sumandal siya sa kanyang upuan. Tumingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 18 taon, tumingin sa akin ang aking ama. Tumingin ako pabalik. Hindi ako ngumiti. Hindi ako tumango. Tinitigan ko siya ng 3 segundo at pagkatapos ay bumalik ako kay Attorney Vivian. Inilabas niya ang ika-6 na exhibit. Ang nilagdaang pahayag ni Lola Remedios. Ang sulat kamay na tala ni Bianca, na nakaklip sa likod. Gusto kong ibalik ang singsing. Ito ay pag-aari ng pamilyang hindi nagsinungaling. Ang Pinterest analysis ni Helen Trager, ang timeline ng Wayback Machine, ang username na PML62. Direktang kinausap ni Attorney Vivian si Patricia. Sa unang pagkakataon, Ginang Madrigal Serrano, sabi niya. Pinaplano mo na ito mula pa noong 2013. Bago pa man magkakilala sina Lia at Carlo, ang singsing ng mga De Leon ang iyong target, ang pagbubuntis ang delivery mechanism. Nasa amin ang nilagdaang pahayag ni Ginang De Leon. Nasa amin ang iyong username sa isang Pinterest board na nauna pa sa affair ng 6 na taon. Nasa amin ang holographic will ng ina ng iyong stepdaughter na isasampa namin para sa probate sa susunod na linggo. Gusto mo bang pumirma ng counter statement ngayon? O harapin ito sa deposition? Yumuko si Patricia sa mesa. Hindi siya umiyak. May ginawa siyang mas malala. Gumawa siya ng isang tunog. Isang maliit na tuyong paghinga na parang isang babaeng pinapanood. Ang sariling bahay na gumuho. Tumayo si Trixie. Aalis na ako, sabi niya. Sige lang, sabi ni Attorney Vivian nang hindi tumitingin sa kanya. Pero magpapatuloy ang settlement mayroon ka man o wala. At bawat salitang sinabi mo sa simula ng pulong na ito ay ninotaryo na. Hindi alam ni Trixie kung saan pupunta. Tumingin siya kay Carlo. Ayaw siyang tingnan ni Carlo. Tumingin siya kay Patricia. Ayaw tumingala ni Patricia. Lumingon siya sa akin. Halos hindi sinasadya. At nakita ko sa 1 segundo ang batang siya noong 11. Ang batang dumating sa aming bahay na may 2 maleta at isang kwentong itinuro sa kanya ni Patricia na sabihin. Pagkatapos, ay inayos niya ang kanyang gulugod at sinubukang alalahanin ang kanyang script. Harassment ito, sabi niya. Tatawag ako ng sarili kong abogado. Wala kang abogado, sabi ni Attorney Vivian. Tumayo ako. Gusto kong sabihin sa inyo kung ano ang ginawa ko sunod dahil paulit-ulit ko itong nire-replay para sa sarili ko. Hindi ko inihampas ang aking kamay sa mesa. Hindi ko itinaas ang aking boses. Kinuha ko ang blankong tsekeng ibinigay niya sa akin sa simula ng pulong. Naglakad ako sa paligid ng mesa at huminto sa tabi ng kanyang upuan. Inilagay ko ang pera pabalik sa harap niya. Mas kakailanganin mo ito kaysa sa akin, sabi ko. Tiningnan ko ang kanyang mukha. Siniguro kong nakatingin siya sa akin. Trixie, sabi ko. Sa simula ng pulong na ito,
Sinabi mong kaya mong bigyan si Carlo ng anak. Hindi mo kaya. Hindi mo na kaya mula pa noong labang kato ng Marso, 2022. Sasabihin ko ba sa kanila kung bakit mo ginawa o ikaw ang magsasabi? Hindi siya sumagot. Pumunta ako rito para tapusin ang aking kasal, sabi ko. Pumunta ka rito para tapusin ang aking dignidad. Isa lang sa atin ang nagtagumpay. Kinuha ko ang aking bag. Tinapik ko ang balikat ni Attorney Vivian. Naglakad ako papunta sa pinto. Hindi ko ito isinara ng malakas. Hinayaan ko itong magsara sa sarili nitong bigat. Isang mahinang pag-click. Tulad ng pagtatapos ng isang pangungusap. Sumunod sa akin si Attorney Vivian. Pagkatapos ng 3 minuto. Habang nagmamaneho pabalik sa maliit na bahay. Wala sa amin ang nagsalita sa unang 8 minuto. Mayroong segment ang DZBB. Tungkol sa bird migration. Hinayaan ko lang itong tumugtog. Ang tulay sa ibabaw ng Ilog Marikina ay naliligo sa liwanag ng tanghali. Pagtawid namin pabalik sa Antipolo, sa wakas ay nagsalita si Attorney Vivian. Ipagmamalaki ka ng nanay mo. Hindi ako lumingon sa kanya. Ipinagmamalaki na ako ng nanay ko. Sabi ko. Kaya ko ito nagawa. Nagpark ako sa maliit na bahay. Habang pinapatay ko ang makina, nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula kay Carlo. Pwede ba tayong mag-usap? Binura ko ito. Noong gabing iyon, ng 11, Condenta Intapunta Daan, isang babae sa Antipolo Moms Facebook group. Isang maliit na nanay na mahilig sa organic gardening, na nagngangalang Hana, na hindi ko kilala, ay nag-post ng isang Reddit thread. Ang pamagat ng thread ay, Antipolo influencer, peke ang buong pagbubuntis, para magnakaw ng asawa ng kapatid. May resibo. Ni-screenshot niya ang mga binurang Instagram post ni Trixie. Ni-screenshot niya ang watermark. Ni-screenshot niya ang wellness account ni Trixie, na may 12,200 followers. At ang paglipat niya sa pagiging wedding influencer, noong Pebrero. Ang thread ay na-cross-post sa 4 na iba pang subreddit sa loob ng 2 oras. Kinaumagahan, nawalan si Trixie ng 9,000 followers. Naging pribado ang kanyang account ng 12:18 ng umaga. Huli na ang lahat. Kumakalat na ang mga screenshot. Kinabukasan, si Trevor, ang business partner ni Carlo sa brewery, ang lalaking bumili ng parte sa De Leon Beer Works noong 2021, ay tumawag kay Carlo ng 10:5. Carlo, sabi niya sa tawag na, narinig ko, kalaunan mula kay Bianca. Mahal ka namin. Pero gagamitin namin ang morality clause sa operating agreement. Bumoto ang mga partner kaninang umaga. Kukuha kami ng independent valuator. Asahan mo ang isang buyout offer sa loob ng 60 hanggang 90 araw. Hanggang doon. Naka-leave ka. Huwag kang pumunta sa brewery. Ang mga abogado na ang makikipag-ugnayan sa iyo. Hindi nakipagtalo si Carlo. Nagmaneho siya papunta sa aking maliit na bahay. Umupo siya sa kanyang kotse sa tapat ng kalsada sa loob ng 23 minuto. Hindi siya kumatok. Pinanood ko siya mula sa likod ng mga blinds. Hindi ako gumalaw. Pinaandar niya ang kotse. At umalis. Noong hapong iyon, nag-text si Bianca sa kanyang kapatid. Ipinakita niya sa akin ang mensahe kalaunan. Wasak ang puso ni Mama. Wasak ang puso ni Lola. Tapos na ako. Burahin mo na ang numero ko. Nawala kay Carlo ang kanyang kapatid noong araw na iyon. Nawala sa kanya ang kanyang lola. Nawala sa kanya ang kanyang brewery. Sa isang timeline na tumakbo sa buong tag-araw, nawala sa kanya, at ito ang pinakamatagal na tumatak sa kanya, ang isang kwento tungkol sa kanyang sarili. Akala niya siya ay isang lalaki na may mahirap na asawa at isang madamdaming pangalawang pagkakataon. Hindi. Siya ay isang lalaki na pinili at ginamit at itinapon ng 2 babaeng nagbabahagi ng isang kusina. Noong gabing iyon, mag-isang nakaupo si Patricia sa bahay sa Tagaytay. Nag-empake ang aking ama ng isang maliit na maleta at nagmaneho papunta sa Marriott sa Maynila. Nag-iwan siya ng isang tala sa counter ng kusina na nagsasabing, dapat nagtanong ako. 20 taon na ang nakalipas. Paumanhin hindi ko ginawa.
Nag-iwan si tatay ng voicemail sa akin ng 9:30. Sabi niya, Leah, alam kong dapat ko siyang pinigilan. Hindi ko ginawa. Maiintindihan ko kung hindi mo ako mapapatawad. Gusto ko lang malaman mo na alam ko. Pinakinggan ko ito ng isang beses. Binura ko ito. Pagkatapos ay nagsalin ako ng isang basong tubig at tumayo sa lababo ng kusina at hinayaan ang aking sarili na maramdaman sa loob ng 90 segundo. Hindi hihigit sa 90 segundo. Ang kakaibang, mapurol na init ng pagkakaroon ng isang ama. Nagpadala si Trixie ng text kay Patricia ng 8:14 ng sumunod na gabi. Si attorney Das Vivian, na nagsubpina ng mga phone record ni Patricia bilang bahagi ng property settlement, ay binasa ito sa akin 1 linggo makalipas. Sinira mo ang buhay ko. Sinabi ko sa iyo na hindi natin kayang panindigan. Pinilit mo ako. Hindi sumagot si Patricia. Kinabukasan, binuksan ni Patricia ang aparador na salamin sa kanyang sala. Wala na doon ang pearl and sapphire brooch. Kinuha ito ni tatay pabalik sa Marriott noong gabi. Bago, inilagay niya ito sa isang maliit na padded envelope na may insurance na Alaman 15,000 at ipinadala sa aking maliit na bahay. Dumating ito 3 araw makalipas. Binuksan ko ang sobre sa beranda. Ang brooch ay nakabalot sa tissue paper na may maliit na sulat kamay mula sa aking ama. Ang sabi lang sa tala, inilagay ng nanay mo ang pangalan ko sa 2 testamento. Sinira ko ang una, noong 1986. Hindi ko sisirain ang isang ito. Tatay, hindi ako umiyak. Ikinabit ko ang brooch sa loob ng aking notebook, kung saan minsang isinulat ng aking ina. Ang katotohanan ang pinakamabagal na resibo. 1 linggo makalipas. Nagmaneho ako papunta sa lumang highway sa Tagaytay. Ang bahay na pag-aari ng aking ina ay isang maliit na pulang pintadong bahay na kahoy sa isang maliit na lote na may puno ng sampagita sa gilid. Pinaupahan ito ng mga trustee ng hiwalay na trust ni Alena sa loob ng 2 na taon, tahimik, na ang kita sa upa ay muling ininvest. Ang kontrata sa kasalukuyang umuupa ay natapos noong huling araw ng Abril. Inilabas ng trust ang ari-arian sa akin noong ika-6 ng Mayo. Ibinigay sa akin ng realtor ang susi. Tumayo ako sa harap ng pinto nang hindi pumapasok. Ipinatong ko ang aking kamay sa kahoy. Nakinig ako. Narinig ko ang hangin sa sampagita. Narinig ko ang huni ng isang ibon mula sa bakod. Hindi ko narinig si Patricia. Hindi ko narinig si tatay. Hindi ko narinig si Carlo. Hindi ko narinig si Trixie. Mahina akong narinig. Tulad ng pagkarinig mo sa isang kanta mula sa ibang silid, ang tunog ng boses ng aking ina na nagsasabi sa akin noong ako ay 6 na taong gulang na naaalala ng isang bahay kung sino ang nagmahal dito. Pumasok ako. Dahan-dahan akong naglakad sa bawat silid. Ang sahig ay yari sa matigas na kahoy. Ang kusina ay maliit at dilaw. Mayroong built-in na estante ng libro sa sala na may mga marka ng taas ko na nakalapis. Umupo ako sa sahig ng kwarto na dating akin. Yung pininturahan niyang maputlang berde noong tag-araw bago siya ikasal sa aking ama. At hinayaan ko ang aking sarili sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na huminga ng malalim. Noong ika-2 Mayo, pumunta ang aking ama sa pinto. Nakita ko siya sa mga siwang ng blinds. Nakatayo siya doon na may hawak na maliit na bouquet ng sampaguita. Itinaas niya ang kanyang kamao na parang kakatok. Pinanatili niya ito doon. Ibinaba niya ito. Iniwan niya ang sampaguita sa hagdanan ng beranda. Nagpadala ako sa kanya ng isang text na paunti-unti kong isinulat sa loob ng 1 linggo. Tay, mahal ko kung ano ka dati. Hindi ako interesado sa kung ano ka naging ngayon. Pakiusap, huwag ka nang bumalik. Sumagot siya makalipas ang 2 minuto. Okay. Leah, deserve ko yan. Ang brooch lang ang tanging bagay na maibabalik ko sa iyo. Ingatan mo ito. Naghintay ako ng 3 minuto matapos umalis ang kanyang kotse. Pagkatapos ay lumabas ako. Kinuha ang sampagita. At inilagay sa berdeng plorerang salamin na binili ng aking ina sa isang tiyangge noong 1995. Inilagay ko ang plorera sa mesa ng kusina. Ang Edwardian sapphire,
Ang singsing na ibinigay ng aking asawa sa aking stepsister para isuot sa harap ng aking mga magulang at aking abogado, ay ibinalik ko kay Bianca. Sa pamamagitan ng LBC, sa pagtatapos ng Abril, nagpadala si Bianca ng isang maliit na sulat kamay na card. Mukhang dito na talaga ito nababagay. Salamat sa pagbabalik nito. Salamat sa lahat ng hindi mo masabi sa mesa. Bianca, wala na akong wedding ring. Hindi ko kailangan. Isinusuot ko ang mga hikaw na perlas na hindi kailanman nawala. Isinusuot ko ang brooch ng aking ina. Kapag gusto ko, hindi ko isinusuot ang alinman. Kapag ayaw ko, gusto kong tapusin sa isang bagay na natutunan ko habang nakaupo sa sahig ng maliit na berdeng kwartong iyon sa bahay na itinago ng aking ina sa isang trust sa loob ng 19 na taon. Sa loob ng mahabang panahon, akala ko nabigo ako ng aking pamilya dahil hindi nila ako sapat na minahal. Sa tingin ko ngayon, hindi sila nabigo sa akin. Nagtagumpay sila sa eksaktong ginagawa nila. Hindi sila gumagawa ng isang pamilya. Gumagawa sila ng isang kwento. Kung saan kailangan kong maging ang nakakadismaya, ang malamig, ang baog, ang hindi mapagpatawad, upang ang mga mainit at mayabong at mapapatawad na tao ay mapanatili ang mga bagay na gusto nila. Ang pagbubuntis ang kasukdulan ng kwentong iyon. Ang blangkong tseke ang pangwakas na linya. Ang singsing sa daliri ng aking stepsister, ang tropyo na inukit nila mula sa 19 na taon ng aking pananahimik. Hindi binago ng folder ang katotohanan. Ginawa lang ng folder na imposibleng balewalain ang katotohanan. Hindi ako pumunta sa settlement na iyon para manalo. Pumunta ako para lumabas sa bersyon ng sarili ko, na binuo nila para sa akin mula noong ako ay 14 na taong gulang. Pumunta ako para ibalik ang anak ng aking ina sa upuan, kung saan nararapat ang anak ng aking ina. Hindi makukulong si Patricia. Walang kasong kriminal na isasampa ko. Mayroong isang civil filing para sa alienation of affection at damages na binabalangkas ni Attorney Vivian at ihahain bago matapos ang tag-araw. Ngunit wala akong gaanong pakialam kung magtatagumpay man ito. Nasa akin na ang pinunta ko. Maninirahan si Patricia sa bahay sa Tagaytay nang mag-isa sa nalalabing mga taon niya dahil nag-file na ng annulment ang aking ama at dahil inalis na siya ng mga babae sa Garden Society kasama na si Lola Remedios sa listahan ng miyembro at sa mga imbitasyon sa brunch at sa mahabang tahimik na herarkiya na nagbibigay ng hininga sa isang babaeng tulad ni Patricia. Hindi siya mamamatay na minamahal. Mamamatay siyang mag-isa. Sa isang upuan, lumipat si Trixie sa Cebu. Wala na ang kanyang wellness account. Ang huli kong narinig, nagtatrabaho siya sa isang beauty supply store at sinusubukang magsimula ng isang podcast tungkol sa female empowerment. 2 pa lang ang episode ng podcast. Sana, mabuhay siya ng sapat na katagal para malaman kung ano ang ginawa niya. Si Carlo ay nasa isang inuupahang apartment sa Antipolo, kalahating kilometro mula sa aking maliit na bahay sa isang kakaibang pagkakataon ng heograpiya. Ang buyout ng brewery ay magsasara sa huling bahagi ng tag-araw. 2 beses siyang nakipag-ugnayan sa akin, minsan sa text, minsan sa sulat. Hindi ko sinagot ang sulat. Hindi ko alam kung sasagutin ko. Ang taka po, hinawakan niya ang kamay ko sa isang pagkalaglag. At siya ang tipo ng lalaki na kayang humawak ng kamay sa isang pagkalaglag. At may ibig sabihin iyon na hindi ko ipagkakaila. Ngunit hindi ito sapat. Nagkakape kami ni Bianca tuwing Miyerkules. Nagpadala sa akin si Lola Remedios ng isang maliit na puno ng sampagita sa isang clay pot na may card na nagsasabing, "Para sa gilid ng bakuran." Nagsusulat sa akin si Joanna ng mahahabang sulat. Dahan-dahan niyang itinuturo sa akin kung ano ang ugali ng aking ina noong dalaga pa siya sa kolehiyo. Natututunan ko siyang muli. 20 taon na huli. Mas gusto pala ni Alena ang dilaw. Kaysa sa naaalala ko, nagsusulat siya sa mga gilid ng bawat aklat na binabasa niya. Nagtitirintas siya ng buhok bago ang mga exam. Alam na alam niya kung sino sa kanyang mga kaibigan ang bibigyan ng sobre noong Nobyembre 2006. Ang mga hikaw na perlas ay nasa maliit na kahon na kahoy, kung saan dati itong itinatago ng aking ina. Kinukuha ko ito tuwing linggo.
Dati nang sinasabi ng nanay ko. Naaalala ng isang bahay, kung sino ang nanirahan dito.